Okay. Muli po magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon mga kapatid, kay Kristo, maging ang aming mga bisita. Ngayong hapon, salamat sa Diyos at nakarating kayo rito sa aming panambahan. Ngayong hapon, maging yung mga tumutungay sa amin sa Facebook. Ano ba ngayon? Ika-18 ng Agosto. Malapit na mag-bear. At alam natin pag-bear, ang isang tinitignan ng mga tao dyan ay patungkol sa kapirahan. Yan ang sakit ng mundo Pero nung ako ay nagbabasa sa Facebook at saka sa news, meron ako napansin, 2,781 billionaires meron ang mundo ngayon. Napakarami. 800 dito. Ito ay mula sa 78 or 78 countries. And these are in billions of dollars. 800 niyan ay galing sa US, 400 from China, and 200 from India, and the rest are from the 75 countries. And ang total na kayamanang ito ay $14.2 trillion. Ang daming zero nun. I-multiply nyo ng peso, lalong mas nadami. Ngunit, siguro sa atin, minsan, siguro nababasa nyo naman yan, Iniisip natin sa local na lang, mga Zubel de Ayala, mga Tocayo ko, Enrique Razon, silang Pangilinan. Minsan iniisip natin, paano kaya ang buhay ng mga ito? At paano kaya yung kanilang mga anak? Sinasabi nila, buti pa sila, in the Filipino term, swerte. Kasi settled na ang kanilang kinabukasan dahil sila ay may malaking mamanahin. Pero hindi laging gano'n, Kukuha lang akong dalawang example, si Warren Buffett, hindi Buffet, yun ang pronunciation ng kanyang pangalan, may-ari ng Berkshire Hathaway, yung investment firm, billion din ang kanyang pag-aari. Ito sabi niya, hindi niya iiwan ang kanyang kayamanan sa kanyang mga anak. Lahat, pero mag-iiwan lamang siya ng sapat para sila ay may magawa at ngunit sapat pa rin na wala silang gagawin. So yun ang sinabi niya. In short, hindi niya ibibigay ng lahat ng kayamanan niya sa kanyang mga anak. At si Bill Gates, noong 2011, sinabi rin niya na tig sa $10 million lang ang iiwan niya sa kanyang 3 anak. Sabi niya kasi he values hard work and purpose. Pero $10 million, malaki pa rin yan. But that is just a drop in the billions of dollars na meron sila. So makikita natin, pagdating sa kanilang mamanahin, ay iba-iba ang disposition ng tao. Maaring tayo, lalo sa mga magulang, ay nakatoka na yan kung paano natin ibibigay yan sa mga anak natin. Ngunit malinaw na mga minamana, ay ang mga magmamana, ay mamamatay din. Mawawala din sa kanila yung mana nila. At dito natin makikita ang kaibahan. Pagdating sa kaharian ng Diyos, ito ay tunay na iiba dahil sa pamamahan niya sa mga mananampalataya. Yan ang malinaw na matutunghayan natin sa sinabi ni Apostol Pablo sa ating tinatalakay sa unang kabanata ng Efeso. Tayo po ay tatapusin natin ang maikling serye ngayong hapon. At muli, samahan niyo po ako sa aklat po ng Efeso, talata 1. Ang ating pong focus ngayon ay verses 11 to 14. Pero hayaan niyo po akong basahin muli sa simula talata 3 at magtatapos po tayo sa talata 14. Ephesians 1 verses 3 to 14. Ito po sinasabi rito. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa.
na pinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Talata 11, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya, na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kaluwalhatian. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Tayo nga ngayon, gaya ng sinabi ko, ay nasa huling bahagi na ng ating maikling serye patungkol sa espiritual na pagpapala na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Doon nga sa mga naon nating binasa, itinalakay natin, nakita natin kung paano pinasimulan ni Apostol Pablo yung kanyang sulat, yun ay ang pagpupuri sa Diyos. At pagkatapos niyang bigyan ng pagpupugay ang Panginoon, siya ay pumunta kaagad sa pagbabanggit ng mga spiritual na pagpapala. Unang sinabi doon, ang mga inangkop na makasalanan ay tinuring na mga anak. At kung tutusin, paano nga nangyari yon? Yun ay dahil sa pinlano pa man ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. At hindi lamang natapos yon. Pagkatapos mabanggit na pag-angkop bilang mga anak, ay sinabi rin na pinaganda pa ni Pablo ang katotohanan na ito sa pagsabing ibinuhos ang mayamang biyaya ng Diyos kasama ang pagbilang sa mga iniligtas na sa kaharian ng Diyos. So, meron ng graces pero isinama pa sa kaharian at kalangitan. At ngayon nga, sa huling yugto ng ating binasa ay mas lalo pang pinagningning ni Apostol Pablo ang passage na ito. Sa pagsasabing ang mga mananampalataya ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Binasa natin ng buo ang passage na ito from 3 to 14 dahil napaka-significant ang passage na ito. Ito ang pinakamahabang pangungusap or sentence sa buong Biblia. No? Kung hindi nyo alam, this is the longest sentence in the Bible made up of 12 phrases o 12 parirala, at doon sa loob noon, meron pang maraming clauses. Kaya ganun kayaman ang passage na ito. Ito ay pagpapalawak ng pamoso nating alam na passage sa Romans 8:28. Very famous yan sa mga mananampalataya. Pag tinignan natin yung Romans 8:28, kung saan si Apostol Pablo ang sumulat, yun ay sinulat niya mga more or less 5 years before he wrote Ephesians. At dito nga, gaya na nabanggit ko, nung sinulat niyang Epeso, ay pinangunahan niya para ipakita kung ano dapat ang ginagawa ng mga mananampalataya sa pagpapakilala sa Panginoon. Kailangan makita nila yung kanilang mga pagpapala mula sa Diyos at yun ay dapat magbunsod ng pagpupuri mula sa Kanya. Kaya minabuti ni Apostol Pablo na kumpletuhin ang pagbabanggit sa lahat ng mga spiritual na pagpapalang ito upang maging ganap na malinaw sa mga mananampalataya kung ano ang tinataglay nila bilang mga tangasunod ni Kristo. At dyan nga po, hahalawin natin ang simpleng mensaheng ito ngayong hapon. Pinaling mensahe ko sa maikling seryong ito. Ito po, ang sinelyuhang mga tapagmana ng Diyos ay para lamang sa kapurihan ng kaluwalhatian ni Kristo. Ulitin ko, ang sinelyuhan, sealed, may selyo, may seal, mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos ay para lamang sa kapurihan ng kaluwalhatian ni Kristo. Napakaangkop nga na ito ang panghuling sinabi ni Apostol Pablo dahil pagkatapos niyang isa-isahin yung mga pagpapalang iyon na pinlano pa sa kalangitan, ay tinuldukan niya
sa pagbabanggit na naging tagapagmana na ang mga iniligtas sa kaharian at bukod doon, may selyo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Para saan? Para sa kapurihan ng kanyang pangalan. In English, for the praise of God's glory. Nakita natin ang pagsasalansa ni Apostol Pablo sa kanyang salaysay na ito kung paano isinakatuparan ng Diyos sa tatlong persona. Nakita natin yung Diyos Ama, dun sa, alam natin, in the Trinity, there are the three persons of God. Diyos Ama, siya yung nagplano, ang Diyos Anak, ang Panginoong Hesus, ang nagpatupad, at ngayon, nandito na ang banal na Espiritu. Siya ang nagselyo at siya ang patuloy na gumagalaw hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Diyos para tuparin ang kanyang pangako. At yun nga, yung ay ang ipapamana sa mga mananampalataya. At sa kagandahan nga ng pangungusap na ito, ay makikita natin kung paano sinabi ito ni Pablo doon sa mga salarangan na spiritual na pagpapala at dapat hindi natin malampasan ito. Di ba, nung unang mensahe natin, siniguro ni Apostol Pablo na unahin ito. Hindi yung mga paalala kaagad. Kasi wala naman siyang major issue sa Church of Ephesians Though magkakameron yan later, alam natin yan, sa pahayag 3. Pero dito, wala siyang major issue, kaya minabuti niya na kailangan yung mga mananampalataya sa Efeso ay maging malinaw ano ang tinataglay nila na mula sa Diyos. At dito nga sa binasa natin, ay maraming katotohanan tayong pwede makita, ngunit dalawa lang ang masasabi nating pinaka-importante, no? Yung iba ay importante rin, pero ang hindi natin dapat malampasan. Dalawang katotohanan. Una, ibinilang na tagapagmana ng kaharian para sa kapurihan ng kaluwalhatian ni Kristo. Yan nga po ang sinasabi dun sa talata 11 hanggang 12. Uulitin ko, ibinilang na tagapagmana ng kaharian para sa kapurihan ng kaluwalhatian ni Kristo. At ang pangalawa, sinelyuhan ng banal na Espiritu para sa kapurihan ng kaluwalhatian ni Kristo. Yan po ang makikita natin sa verses 13 to 14. Uli, sinelyuhan ng banal na Espiritu para sa kapurihan ng kaluwalhatian ni Kristo. Mapapansin nyo, may pareho doon para sa kaluwalhatian ni Kristo. Mamaya tatalakayin po natin yan. Ngunit dito nga po, sa unang katotohanan na aking binanggit, na ibinilang na tagapagmana ng kaharian para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Sa pagtatapos nga ng mahabang pangungusap na ito, ay nakita natin, nung ibinigay na Apostol Pablo ang kanyang labis na papuri sa Diyos dahil sa hindi masukat na biyaya na kanyang ibinuhos. Di ba, natatandaan nyo? Yung lavish, yung grace, the richness of the grace was lavish, nung tinalakay natin ng makabilang linggo. At dito nga, ay pinakita ni Pablo kung paano binigyan ng garantiya ng Diyos ang kanyang pangako sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbilang sa kanila bilang mga tagapagmana sa kaharian at sinelyuhan pa ng banal na Espiritu. Tayo ay mga pinili ng Diyos ayon sa kanyang pinlano, itinalaga na maligtas, inangkop at itinuring ng mga anak pagkatapos tubusin ang dugo ni Kristo. At ngayon ay mga ligtas na kasama sa kanyang kaharian sa kalangitan. At dito sa huli, gaya na sinabi ko, ay dinugtong ang pagiging tagapagmana. At ito ay magiging ganap sa pagbabalik ng Diyos habang tayo ay inaalagaan at ginagabayan ng banal na Espiritu. Tingnan natin, ano ba ibig sabihin pag yung sinasabing tagapagmana? Ang tagapagmanang binabanggit dito ay patungkol sa pangako na binitawan ng Diyos sa kanyang mga tinubos at maaaring tingnan sa dalawang perspective o dalawang anggulo. Una ay maaaring tingnan ang tagapagmana ayon sa sinabi ng Diyos sa John 6:37 and 39 or sa John 10:39 or John 17:2 kung saan sinasabi ng Diyos kay Jesus na ang lahat ng binigay kay Kristo ay lalapit sa Kanya. Iyan ang buod na nagsasabi na ang mga mananampalataya ay itinurong na kaloob o pamana ng Diyos kay Kristo
at makakasama niya sa kanyang kaharian. Kung babalikan niyo yung sinabi kong mga teksto, yung John 6:37, anong sabi ng Diyos, anong sabi ni Kristo? Lahat ng pinili ng Diyos beforehand, yung predestined, yung election, yung binasa nga natin sa unang parte ng Epeso, ay naging minana na ni Kristo. At sabi ni Kristo, yun ay kasama niya at yun ay walang mawawala at aalagaan niya. Yan ang isang anggulo na pwede nating tingnan pag sinabi yung patungkol sa tagapagmana. Ngunit, ayon sa paggamit sa ating teksto, ito na yung mas angkop ng salitang tagapagmana o inheritance. Kung titingnan natin yung ugat nito mula sa Greek, ito ay nagpapatungkol na ang mga mananampalataya ay tumanggap ng mana mula sa Diyos. So makikita natin yung difference. Doon sa yung unang perspective, ang mga mananampalataya ay minana ni Kristo. Pero dito, ang mga mananampalataya, ayon sa tekstong ating binasa, ay tagapagmana ng kaharian. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi sa 1 Peter chapter 1, verses 3 to 4, na kung saan ang mga pinanganak na muli, that is born again, kay Kristo, ay meron nila ang mana sa kalangitan na hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas. Si Apostol Pedro, yan sinabi niya, merong the believers are considered heirs sa kalangitan which of things which not be destroyed, walang dungis and hindi kumukupas or will never fade. Kaya ito ang binigyang diin ni Apostol Pablo, simula pa lamang doon sa verse 3 na binasa natin kanina, kusang binanggit niya ang mga spiritual na pagpapala. Kaya tayo ngayon ay nabibiyayaan ng lahat ng pangangailangan natin ayon sa pangako ng Diyos na mula pa sa kalangitan. Ang lahat ng mabuting bagay na ating tinatamasa ay mula sa Diyos. Malinaw yan sa 1 Corinthians chapter 2 verses 22-23. Anong sinasabi doon? Tayo ay tinuring na kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya kung anong meron siyang pag-aari, ay gayon din man sa atin. Malinaw, di ba? Basahin ko lang para maging mas malinaw. Kung anong meron si Christ, whatever possessions that He have, it's now also ours. And it was made clearer also in Romans 8:17. Sabi doon, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. 3 times in that verse, in Romans 8:17, the word heir or tagapagmana ay binanggit. So, ganun kalinaw ang ginawa ng Diyos. Ang kanyang mga niligtas ay tinuring ng tagapagmana ng kanyang kaharian. So, yun ang malinaw. Ngunit ang malinaw na katotohanan nito, si Kristo ang pundasyon. He is the basis, He is the foundation ng mana na ating nakuha. Kaya doon sa binasa nating talata, 11 hanggang 12, binigyan tayo ni Apostol Pablo ng makalangit na pananaw or the divine perspective na tayo ay naging tagapagmana lamang dahil sa kalooban ng Diyos. Ito ay naging posible at nangyari lamang dahil ang pananaw ng Diyos sa ating pamana kay Kristo ay ayon sa kanyang itinalaga, sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang kadakilaan. Mula pa sa kanilang pinlano, tayong mga piniling makasalanan, bagamat makasama, bagamat mga rebelde, walang silbi at karapat-dapat parusahan, ngunit nanampalataya sa kalooban ng Diyos kay Kristo at itinuring na matuwid or righteous na katulad ni Kristo. At alam natin, ang Diyos ay tinatanggap lamang tayo dahil sa katuwiran ni Kristo. God demands righteousness that can only from a righteous God. And there's only one who was able to achieve that. Yan ay ang Panginoong Jesus. Sabi nga niya, ni William Hendriksen, isang Dutch theologian, doon sa at dating ministro ng Christian Reformed Church,
doon sa kanyang komentaryo sa Efeso. Ito sinabi niya, neither faith, English na lang hindi ko tinagalog kasi hahaba alam niyo naman pag tinagalog. Neither faith, F-A-T-E, nor human merit determines our destiny. The benevolent purpose that we should be holy and faultless sons of God, destined to glorify Him forever, is fixed, being part of a larger universe, embracing plan. His providence in time is as comprehensive as His decree from eternity. Simply explain, ang ating mga tinatanggap, ang ating mga tinatamasa, ang ating patutunguhan ay dahil lamang sa pinlano ng Diyos simula noon pa man bago likhain ang sanlibutan. Kaya yung nangyayari sa atin ay mula pa rin sa Diyos. Wala tayong kakayanan, wala tayong tinataglay na kahit ano para makuha natin ang mga pagpapalang yan. Malinaw na sinasabi na ang kaligtasan ay tunay na mula lamang sa Diyos. At yan ang predominant theme na makikita natin sa Biblia dahil sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. Ngunit nakakalungkot na ang karamihan ng tao ay hindi tinatanggap ito na dapat sa Diyos lamang ang kapurihan. Bakit? Kanina dun sa ating Sunday School, nabanggit kanina ni Pastor Noel, yung Psalm 14. Anong sinasabi doon? Nung hangal? Walang Diyos. Pag walang Diyos, ano ibig sabihin nun? Ano ang katayo ng tao? Dahil sa tingin nila ay ito ay hindi nararapat. Yun hindi dapat purihin ng Diyos. Kasi nga, walang Diyos Dahil sa kamangmangan ng tao, ang tingin niya ay siya ang mabuti, siya ang magaling, siya ang hari ng kanyang sarili. Kaya ayaw niyang magpasakop sa Diyos. At nais niya na sa kanya nakatuon ng atensyon. Yan ang katatayuan ng isang hangal. Yan ang katatayuan ng walang Kristo dahil umaasa lamang siya sa kanyang sarili. At alam natin na ito ay malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Si William Williams, kasamang namuhay ng panahon ng mga Puritans, meron siyang aklat na may pamagat na The Danger of Not Reforming Known Evils and Other Works. Sinabi rin niya ron dito, itong kanyang statement, the great controversy that men have against Christ is His government. They will not have Him rule over them. This is especially true of professing Christians, claiming to be reformed without amending known evils. Very sharp words mula kay William Williams. And alam natin nangyayari ito. Maaring sa ating kalagitnaan ay totoo yan. Kanina nga nung sa una sa mensahe natin kaninang umaga patungkol sa pagpapakumbaba, yung humility, ay doon lang makikita na ang tao ay malimit, ayaw magpasakop sa Diyos. Unbelievers, they will not, yun nga, mga atheists, they will not believe in God. But sinabi ni William Williams, even professing Christians have this kind of attitude. Malimit sa banal na kasulatan na nandoon ang tensyon na pakikipagtunggali ng soberanong kapangyarihan ng Diyos sa kalooban na kagustuhan ng tao. At yan nga ay dahil sa kababawan ng kaalaman ng tao. Yan ang sinabi ng Diyos. Binanggit ko na to sa nauna kong mensahe sa Isaiah 55 verses 6 to 9. Anong sinasabi doon? Sabi ng Diyos, ang aking pamamaraan ay iba sa inyong pamamaraan. Ang aking isipan ay iba sa inyong isipan. So malinaw na nandun ang tensyon, hindi maaabot ng tao ang karunungan ng Diyos at kanyang kaluwalhatian. Kaya nagkakaroon ng tensyon. At si Apostol Pablo, nung alam niyang may tensyon na ganito, nakita niya na kinakailangan mabigyan ng solusyon ang tensyong ito. Kaya nang sinabi niya, doon sa talata 12, verse 12, na tayo na unang nanampalataya kay Kristo ay may tungkulin na magtiwala, that is to trust the most important essence of faith, ng lubos sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Ito ay nangyari lamang dahil nga sa pinlano ng Diyos in eternity past. Again, nanggaling pa rin sa Diyos. Para saan? Pansinin nyo yung dalawang katotohanan na sinabi natin at dun sa talatang binasa natin.
para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Again, it's only for God's glory, for the praise of God's glory. Yun ang very pervasive theme. Basahin niyo muli later on, itong sentence na to, verses 3 to 12. Very pervasive ang sinasabi ni Pablo, for the praise of the glory of God. Kaya, ang itinalagang kaligtasan ng makasalanan kasama ang pagpapalang bilang tagapagmana sa kalangitan pa ay para lamang sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang napakalinaw, ano? Yan ang sinasabi kanina sa ating Sunday school, sa Soli Deo Gloria. God deserves all the glory, not man. Yan dapat ang maging malinaw sa diwa natin. Dahil kahit gaano man natin isipin, ay hindi natin mapapagtanto o mauunawaan paano niloob ng Diyos na tayo ay i-reconcile o ibalik sa Kanya at itinuring na tagapagmana. Anuman ang Kanyang dahilan, ay dapat nauuwi ito sa pagpapakumbaba sa atin at magbunsod ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Yan ang malinaw na sinabi ni Pablo doon sa kanyang passage. So, siguro meron dito sa inyo ay member ng mga big companies, or kahit anong institution. And in one way or another, kayo ay dumaan sa mga training. Okay? Alam niyo naman yung background ko, I work with one of the biggest multinational companies in the world, Bayer. And with that, napakarami kong pinagdaan ng mga trainings, local and international. At ang tinuturo sa mga training na yan, mostly ay paano ka magiging epektibong leader. Paano mo i-manage sa mga tao. Maganda yan dahil kailangan mo talagang ma-manage sa maayos sa mga tao mo. Ngunit there is always the grave danger of putting that into your head. Yan ang siguro meron din dito sa inyo. Ang miyembro ng LinkedIn, I'm a member of LinkedIn. Pero very inactive na ako doon. At doon makikita nyo, what is being magnified is the glory of self. Laging tao. It is always I. Yun ang namamagnify. Pero yan ang malinaw na nilalabanan ng banal na kasulatan. Ang nasa sentro ng diwa o atensyon ng tao, palagi ay ang kanyang sarili at wala nang pagpupugay sa Diyos. Kaya minabuti ni Apostol Pablo, dito nga sa Efeso ay unahin niya ang pagpupuri at pagpupugay sa Diyos. So napakalinaw. Kaya itong hamon ko sa inyo, mga kapatid, sa lahat nakikinig, isantabi mo ang iyong personal na interes o reputasyon para magbigay daan sa mas ikaniningning na pangalan ni Kristo. Uulitin ko, isantabi mo ang iyong personal na interes o reputasyon para magbigay daan sa mas ikaniningning ng pangalan ni Kristo. Muli, hahalaw ako doon sa aklat ni William Williams na ginamit ko kanina, doon sa The Danger of Reforming Evils. Etong sinabi niya, where God's image is lost, Satan's image is introduced. Again, very sharp statements from William Williams. Kung ang sarili mo pa din ang pinapakilala mo sa lipunan o sa madla at hindi si Kristo Jesus, ay alalanin mo ang babala sa mga umaagaw ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang nangyari doon sa Gawa or Acts 12:20-24. Alam natin yung account ni Herod, di ba? Inagaw niya yung glory na para sa Diyos at noon ding araw na yon, siya ay namatay. Maaaring hindi ganun kalupit ang Diyos natin. Pag hindi mo siya binigyan ng glory, hindi mo binigay sa Kanya ang pagpupugay, dahil siya ay mabuti, siya ay mabait. Pero alam natin ang puot niya, ayaw niya na aagawin mo ang kaluwalhatian mula sa Kanya. Sabi nga ni Williams na pag nasasapawan mo yung pangalan ng Diyos, napapakilala mo ang dyablo. Baka ikaw ay nagagamit na ng dyablo para tabunan si Kristo at ang alok niyang kaligtasan. Tandaan mo, kinailangan pa ng Trinidad, the three persons of the Trinity,
na nagtakda ng pagliligtas sa iyo mula pa sa kalangitan, at nawa ay maging malinaw sa iyo yan. Imagine, all the three persons of the Trinity were involved para lamang piliin ka sa kanyang kaharian. At hindi lamang dyan natapos ang gawain ng Diyos. Para sa kasiguruhan ng lahat ng pagpapalang sumaiyo ay garantisado at tiyak na andyan ang banal na Espiritu na nagpapatupad dito. At dito tayo pupunta doon sa pangalawang katotohanan, sinililyuhan ng banal na Espiritu para sa kalwalhatian ni Jesus. Muli, sinelyuhan ng banal na Espiritu para sa kalwalhatian ni Jesus. Sa larangan ng banal na Espiritu ay nakita natin, simula pa lamang doon sa verse 11, kung saan pinakita ni Pablo ang ginawa ng ikatlong persona ng Trinidad. Pagkatapos niyang ipinakita, binanggit ko nga kanina, yung ginawa ng Diyos Ama at ang Diyos Anak doon sa mga naunang talata. At dito nga ay yung malinaw ng paggalaw ng banal na Espiritu. Pansinin natin, sa bukana pa lamang ng verse 11 ay patungkol na kay Jesus ang sinasambit ni Apostol Pablo sa larangan ng tagapagmana. Ang salitang sa kanya, in Him, pag tinignan nyo sa ESV Bible nyo, doon sa English, ay ilang beses ginamit ng ating buong teksto na nagpapatunay na ito ay patungkol lahat kay Kristo para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Ito ay ilang beses din binanggit sa ating teksto at inulit ni Pablo sa mga huling salita ng verse 14 para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. At ito ay nabanggit din sa verse 6. So, gaya sinabi ko kanina, kaya doon sa dalawang katotohanan na binanggit ko, ay naandun lagi ang huli. Para sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit tingnan muna natin kung ano ang sinasabi patungkol sa pagselyo ng Diyos. Yan yung seal sa mga tagapagmana ng kaharian. Pag sinabing sinelyuhan, ay nangangahulugan ito ng pagtitiyak o guarantee ng tagapagmana. Nabanggit ko kanina na ang inheritance o mana na tinitingnan ng mananampalataya ay ganap na matutupad lamang pagbalik ng Panginoong Yesus. Kaya't normal na minsan habang naghihintay ang mga mananampalataya na sila ay matukso. Di ba no last week sinabi ko kaya ibinuhos yung rich grace dahil hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga niligtas ay ma-overcome ng kasalanan. Nagbi-build up yung kasalanan, but grace is abounding much more. And that happens nung sinelyuhan ng Diyos ang mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yan ang sinasabi nga dun sa Romans 8 verse 9 and 1 Corinthians 6:19. Ang pagselyong ito ng banal na Espiritu ay pagpapakita o pagpapakilala o identification. Alam natin when it comes to seals, itong seal na to, short background, nung panahon ni Pablo, yan ay normally made of wax. Whenever ginagamit yan, pag nagsiseal sila ng mga document na kanilang sinicirculate. Whenever there is a seal na made of wax, it signifies authenticity. At alam natin, yung seal, meron niyang nire-representa. Kung sinabi ko nga ito ay nagpapakita ng authenticity, ang selyo ng banal na Espiritu ay nagpapakilala sa mananampalataya na siya ay kabilang sa makalangit na kaharian ni Kristo. At pag-seal din, pag-selyo, ano pa ang merong tinataglay ito? Ito ay nagpapakita rin ng kasiguruhan or security in English. Ang mananampalataya ay merong walang hanggang seguridad kay Kristo dahil taglay nga niya ang selyong ibinigay ng Diyos. At ikaw ay pag may seal, gaya na nabanggit ko kanina, I work for a company. Whenever I work, I carry that seal, ay pag-aari ako ng kumpanyang yon. At ganoon din tayo, kaya tayo binigyan ng selyo ng Diyos
Dahil ang mga mananampalataya ay pag-aari na niya. Kaya't ang selyo ng banal na Espiritu ay nagpapakita na ang kaligtasan na nangyari sa mananampalataya ay tunay na sa Diyos lamang. At ganap na sa ating pagtigil sa mundo na ito. Again, hindi pa fully redeemed tayo. Malinaw yan, tinuro yan sa atin. The full redemption of a saved sinner ay mangyayari lamang sa pagbabalik ni Kristo. Pero ngayon, bagamat tayo ay selyado na at saved na, ay tangan-tangan natin, dinadala natin ang selyo ng Panginoon. At ang isang pinakahuling sangkap niyan ay nagpapakita ito ng kapangyarihan o ng authority. Ang mga Kristiyanong sinelyuhan ng banal na Espiritu ay inaatasang ipahayag, ituro, magministeryo at ipagtanggol ang salita ng Diyos na may otoridad na nagmumula sa Diyos mismo. That's why the Word of God is being preached in churches. That is the command, that is the primary mandate ng lahat ng iglesia. Dahil may kapangyarihan, daladala niya ang selyo ng Diyos. At kasama sa selyong ito ang tinatawag na divine pledge o makalangit na pangako para sa mga mananampalataya. Yun yung sinasabi ko, no? Ang seal na binigay sa atin ay parang deposito. At yan ay fully magaganap pagbalik ng Panginoong Yesus. Bagamat ang makalangit na pamana kay Kristo ay tunay napakaganda o napakadakila, hindi yan ang pangunahing dahilan ng ating kaligtasan. Sounds strange. Pag binasa niyo yung ating teksto, again, bagamat makalangit ang pamana kay Kristo at tunay na napakaganda o napakadakila at tiniyak ng Panginoon sa atin, hindi yan ang pangunahing dahilan ng kaligtasan. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo doon sa verse 6 and 12. Bakit? Yung binanggit ko kanina doon sa last clause ng two truths na binanggit ko. Ang pinakalayunin ng Diyos sa pagtubos sa mga makasalanan ay para sa kapurihan ng kanyang kalwalhatian. That is the ultimate purpose of Paul kung bakit niya sinabi ito. Yan ang natutunan natin kanina sa Sunday school natin. Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Yan ang malinaw na sinasabi ni Pablo rito. Tayo'y iniligtas ng Diyos para paglingkuran at purihin siya. Tayo'y kanyang iniligtas para maibalik sa itinalagang layunin ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Taglayin ang kanyang larawan o imahe at bigyan siya ng kataas-taasang papuri. Remember, next to the angels, tayo ang pinakamataas na uri na niligtas, na nilikha ng Diyos. At nilikha tayo ayon sa kanyang imahe. Hahayaan ba ng Diyos na masira ang kanyang imahe? So what He created, na nahulog sa kasalanan, ito layunin niya kung bakit niya tinutubos. For the praise and glory of His name. Again, balik na naman tayo sa kumpanya o sa selyo. Alam natin lahat, may logo. Walang logo to. Ibig sabihin, chippy pa ito. No? Gumagamit tayo ng mga kotse, mga Toyota. Gamitin ko na lang ang Toyota. Toyota is the biggest car manufacturer in the world. It has overtook Ford and I think General Motors many years back. But alam natin, babalitaan natin, ang mga empleyado ng Toyota is they take pride in carrying that seal, that logo. Whenever they see their product na may defect, gagawang kagad nila ng paraan yan. Because they take pride in the seal that they carry. Dahil yun ang inire-representa nila eh. Tayo na sinelyuhan na ng Diyos kay Kristo, eh dapat ganun din tayo. Dapat iniingatan natin yun. Hindi tayo para maging proud, kundi maging mapagpasalamat. Kaya ang hamon ko sa inyo ay pakaingatan mo ang selyo ni Kristo na maging maganda kang patotoo sa mundo. Uulitin ko, pagkaingatan mo ang selyo ni Kristo na maging maganda kang patotoo sa mundo. Take notice dito sa aking hamon na mas ginamit ko ang conjunction, yung na. Pwede namang ate. If I may read it, I will just
revise it. Pagkaingatan mo ang selyo ni Kristo at maging maganda kang patotoo sa mundo. Pero mas ginamit ko yung na. Why? Dahil mas pinapakita nito na umaasa lamang tayo sa ibinuhos na biyaya ng Diyos para maipamuhay natin ang mga katuruan ng Diyos. If I use the word at, maaring aasa lamang tayo sa sarili nating gawa. In our people. But pag sinabi natin na, is continuous, umaasa tayo sa mayamang biyaya na ibinuhos ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo simula pa lamang dahil ang nais niya ay makita at maakit ang mundo sa kagandahan ng Ebanghelyo ni Kristo at lalong magningning ang kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Paulit-ulit natin narinig ang maraming mga great theologians. Si Martin Luther, who is considered the jewel of the Reformation, but at the same time, John Calvin is considered the one who gave luster to the Reformation dahil sa kanyang mga sinulat ng mga doktrina. At maraming ginamit ang Diyos, mga great theologians, mga Puritans, sila John Knox, John Owen, even Jonathan Edwards, Sproul, MacArthur, everyone, Ferguson, Lloyd Jones. Ang mga taong ito ay sinelyahan ng Diyos. Hindi nila iniisip na sila ay magiging sikat dahil tangan-tangan nila ang selyo ng Panginoong Hesus. Yun ang kanilang naging layunin. Ipakita ang selyo ni Kristo. That's the thing that they have in common. Yun lang ang meron sila para pareho. Brandishing the seal of Christ at not their individual reputations. At yan ang malinaw na sinabi ni Pablo na sa mga naging tagapagmana ng kaharian ni Kristo ay sinelyuhan na ng ating Diyos. At nawa ito ay maging malinaw sa ating kalagitnaan. Nakita natin na ang lahat ay nagmula lamang sa Diyos at magtatapos para lamang sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. At yan sana ay maging malinaw din sa mga wala pa kay Kristo na dumadalo dito. Hindi ko alam sa inyo kung kayo ay tumanggap na sa Panginoong Yesus, pero kung iniisip nyo na sa sarili nyong gawa ay maliligtas kayo, ay yan ang malaking kamalian. Tandaan natin, nagsimula sa Diyos at magtatapos sa Diyos. Ang kapurihan ng kanyang kaluwalhatian ang naging katuldukan kung bakit ito sinulat ni Apostol Pablo. At iyan nga ang tema ng ating aawitin sa ngayong hapon sa himnong Tung Dakilang Biyaya, isang pagsasalin mula sa sovereign grace or sin abounding. Malinaw na dala-dala ng himnong ito ang tema ng ating mensahe. Samahan niyo ako doon sa ikatlong stanza na sinasabi, tagapagmana kay Jesus, ayon sa layo ng Diyos, walang hanggang pagpupuri sa gawang kay luwalhati, kaisa ng Panginoon, magpasawalang hanggan. Tayo bilang mga tagapagmana ay mapalad na sa kalooban ng Diyos ay niligtas at nawa ay magbunsod at magbungat sa atin ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo at umawit sa ating Diyos ng himnong Tung Dakilang Biyaya. Tayo po ay magbukas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at banal naming Amang nasa langit, muli po kaming tunay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong kadakilaan sa amin, Panginoon. Salamat sa mensahe ni Apostol Pablo kung saan pinakita niya sa napakahabang pangungusap ang patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay sa inyo ng kapurihan, ng tamang pagsamba, Panginoon. Ito dapat ang naming unahin bilang mga iniligtas na mananampalataya. Napakaganda ng mensahe nito, Panginoon, dahil pinlano nyo doon pa man sa kalagitan, bago nyo kami nilikha, Panginoon, na alam nyo kami magiging mga makasalanan, ay tinubos nyo para sa kapurihan ng inyong kaluwalhatian.
Salamat, Panginoon. Kami na mga hindi karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala nyo, ng inyong spiritual na pagpapala, na ngayon ay may pangako na Panginoon na naging tagapagmana at higit sa lahat ay meron kaming selyo na nagmula sa banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil kung sa sarili namin ay hindi namin kayang tindigan ang mga pagpapalang binigay nyo. Ngunit gaya na sinabi nyo, sa kayamanan ng inyong biyaya na binuhos nyo sa amin, ay meron kami na ganitong mga pribilheyo. Purihin ka ang aming Diyos. Nawa ito'y naging malinaw sa aming kalagitnaan, Panginoon, na kami may mga selyo ng Panginoong Hesus ay tunay na mahamon na lumakad na may kabanalan. Gamitin namin ang biyayang tinanaglay nyo sa amin. Gamitin namin ang otoridad na binigay nyo sa amin, Panginoon, na lalong ipakilala ang Panginoong Hesus sa mundong ito at talikdan ang aming mga sarili, talikdan ang aming pagiging sakim sa katanyagan. Naway hindi ito ang mangibabaw sa bawat isa sa amin. Salamat o aming Diyos. Tunay na nawain na puri ka at gayon din man nawa ito ay maging magandang paanyaya sa mga doon, sa mga taong wala pa kay Kristo. Maaring narinig nila ang ebanghelyo paulit-ulit, ngunit nag-aalinlangan sila, ngunit malinaw na ayon sa inyong mensahe, Panginoon, ikaw ang nagplano, ikaw ang tumupad, at sa inyong pangako na wala hanggang kaharian sa kalangitan, ay ibibigay mo sa iyong sinelyohang mga mananampalataya. Muli po maraming salamat, aming Diyos, at sa natitira naming gawain sa hapong ito, nawa ay maging pagpapala to sa bawat sa amin at tunay na magbigay ng kapurihan sa inyong pangalan. Ang lahat na ito ay tinataas po namin sa inyo sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen.